Kagulat World, buong tennis world ang napapawaw matapos muling iparamdam ng isang dugong Pilipina ang lakas ng Pinoy sa world stage. Si Leylah Ani Fernandez, isang Filipino-Canadian, ay nagwagi ng kampyonato sa Japan Women's Open Osaka. Japan matapos talunin ng Czech rising star Teresa Valentova 6-5-6-3. Sa isang laban na puno ng puso, grit at Pinoy pride, hindi lang ito simpleng panalo. Ito ang ikalawang WTA title ni Leylah ngayong taon at isang malakas na paalala na kahit saan sa mundo, ang dugong Pilipino ay kayang manguna. Sa bawat forehand winner at bawat sigaw ng determinasyon, dala ni Leylah ang pangalan ng kanyang inang si Irene Exevea, isang proud Filipina mula sa Batangas. Sa post-match interviews, binigyang diin pa niya kung gaano kahalaga sa kanya ang Filipino roots bilang bahagi ng kanyang identidad at inspirasyon. Pero hindi rin nakaligtas sa usapan ng Alexandra Alex Ayala, ang pambato ng Pilipinas sa WTA Tour. Habang si Alex ay patuloy na tumataas sa rankings at naghahabol ng susunod na milestone, ang panalo ni Leylah ay nagiging wake-up spark para sa parehong Pinoy tennis fans at aspiring players. Dalawang babae, parehong may dugong Pinay, parehong may pangarap na ipakita na ang Pilipinas ay hindi lang basketball country, kundi tennis nation in the making. Sa stat sheet, malinaw kung bakit naghari si Fernandez. 3 aces, 71% first serve success, at 7 of 16 converted breakpoints laban kay Valentova na halos walang sagot sa unang set. Ngunit higit sa numero, ang kwento ay tungkol sa composure, sa resilience, dalawang katangiang madalas iugnay sa mga atletang Pilipino. Ngayon, may bagong narrative na uspong. Ayala at Fernandez, dalawang Pinay sa magkaibang landas, pero isang layunin, buuin muli ang dangal ng Pilipinas sa international tennis. Ang tanong ngayon, kung si Leylah ay muling umangat sa WTA spotlight, gaano kalayo pa kaya ang mararating ni Alex Ayala? Sa laban ng puso at determinasyon, mukhang parehong direksyon ang tinatahak ng dalawang dugong Pilipina, pataas. Buong mundo ng tennis ang muling napatingin sa Asia, matapos ang makasaysayang tagumpay ng Filipino-Canadian star na si Leylah Ani Fernandez na tinapos ang kampanya sa Japan Women's Open bilang kampiyon. Sa isang matinding 3 set na laban, tinalo ni Fernandez ang Czech rising talent na si Teresa Valentova 6-5-7, 6-3 para makuha ang kanyang ikalawang WTA title ngayong 2025. Sa unang set pa lang, rumagasa na agad si Leylah, flawless in execution, solid ang baseline play, at halos hindi nakapuntos si Valentova sa loob ng 25 minutes. Umabot sa 6-0 ang score na nagsilbing pahayag, handa siyang sakupin ulit ang WTA Tour. Sa ikalawang set, ang Czech teenager at lumaban ng sabayan, pero sa deciding frame, lumabas ang tunay na championship poise ng dugong Pinay. Nakontrol ni Leylah ang momentum, nagselyo ng 6-3 panalo, at sabay taas ng bandila ng Pilipinas sa Japan Center Court. Ang panalo ni Fernandez ay higit pa sa tropeo. Isa itong declaration of identity. Ipinanganak sa Montreal, Canada, ngunit anak ng Filipina mother na si Irene Exevea mula Batangas, si Leylah ay palaging proud sa kanyang Pinoy heritage. Sa bawat tagumpay niya, sinasama niya ang kulturang pinalaki sa kanya. Disiplina, kababaang loob, at resiliency, mga katangian na ugat ng kanyang pinagmulan. It's always a part of me. Being Filipina means family, strength, and faith, ani Leylah sa isang interview sa Osaka. Every time I play, I remember where my mom came from, and I want to make her proud. Habang inaangkin ni Leylah ang spotlight, natural na mapasama sa usapan si Alexandra Alex Ayala, ang 9 anyos na pambato ng Pilipinas na unti-unting umaakyat sa WTA rankings. Parehong bata, parehong may Pinoy blood, at parehong inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga tennis dreamers sa bansa. Para sa mga taga-subaybay ng tennis sa Pilipinas, parang mirror moment ito, dalawang Pinay sa magkaibang ruta ng karera, pero isang hangarin. Ituloy ang laban ng Pilipinas sa global tennis map. Si Alex ay patuloy na humahabol sa kanyang unang WTA Finals appearance habang si Leylah ay muling bumabalik sa porma na minsang nagdala sa kanya sa US Open Final noong 2021. Sa Osaka, hindi lang panalo ang ipinakita ni Fernandez, kundi simbolo ng isang bagay na mas malaki, ang Pinay na hindi sumusuko kahit ilang beses madapa. At sa bawat forehand na tumatama sa baseline, bawat sigaw ng come on, ramdam ng buong mundo, ang puso ng isang Pilipina na muling ginulat ang lahat. Ang panalo ni Leylah Fernandez sa Japan Women's Open ay hindi lang personal triumph. Ito ay naging simbolo ng Filipina resurgence sa global tennis stage. Mula Montreal hanggang Osaka, mula US Open runner-up hanggang muli sa WTA Winner's Circle, ang kanyang kwento ay parang telenovela ng determinasyon, puno ng sakripisyo, pamilya at diwa ng pagiging Pilipina. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng inspirasyon para sa susunod na alon ng Pinoy tennis na ngayon ay pinangungunahan ni Alexandra Ayala.
Habang si Layla ay muling umaakyat sa top 30 ng mundo, si Alex ay tahimik ngunit steady na umaakyat sa WTA rankings, patuloy na nagpapakita ng grit at maturity na bihira sa kanyang edad. Sa katunayan, ilang linggo lamang ang nakalipas, nagmarka si Ala ng unang main draw win ng isang Pinay sa US Open, isang tagumpay na nagpaalala sa lahat kung gaano kalawak ang potensyal ng Philippine tennis. Kaya nang manalo si Layla sa Osaka, natural na napag-usapan ang koneksyon nila. Dalawang babae, magkaibang pinanggalingan, pero parehong nagdadala ng isang kulay sa puso, Pilipino. Si Layla, anak ng Filipina na si Irenek Sevilla, ay lumaki sa kultura ng disiplina at respeto na kanyang inambatangwenya ang nagturo. Si Alex naman, produkto ng grassroots program ng Pilipinas, ay sumisibol mula sa lokal na sistema at tuloy-tuloy na nagbubukas ng pintuan para sa mga kabataang Pinoy. Sa pagitan ng dalawa, malinaw ang simbolismo. Si Layla ang international flag bearer, ipinapakita sa mundo na kaya ng Pinay manalo sa pinakamalaking entablado. Si Alex naman ang homegrown warrior, patunay na sa mismong lupa ng Pilipinas may susunod pang darating. Sa bawat tagumpay ni Fernandez, nararamdaman ni Ala ang pursuit, pero ito rin ang nagiging gasolina. Maraming fans ang nagsasabing ito na ang Pinay era ng tennis, isang yugto kung saan parehong babae ang kumakatawan sa dugong Pilipino sa dalawang magkaibang dulo ng mundo. Sa bawat serve ni Layla Fernandez at bawat forehand ni Alexandra Ayala, unti-unting nabubuo ang bagong kabanata ng kasaysayan ng Pinoy tennis. Isang yugto na hindi na lang pangarap, kundi realidad na nagkakaroon ng hugis sa harap ng buong mundo. Ang Japan Women's Open title ni Layla ay hindi lang panalo sa scoreboard. Ito ay symbolic handoff mula sa global scene patungo sa local na laban ni Alex. Sa tagumpay ng Filipino-Canadian champion, tila ba may mensaheng ipinadala sa bawat Pinoy athlete. Kayang-kaya natin, basta may puso. Sa mga tennis community ng Pilipinas, ramdam ang epekto. Biglang umikting ang interes sa WTA circuit, mas dumami ang kabataang gustong mag-ensayo at maging ang mga local coaches ay nagsimulang mangarap ng mas malawak na horizon para sa kanilang mga estudyante. Si Alex Ala, na kasalukuyang nasa mid-tier ng WTA rankings, ay nakikita bilang tulay sa pagitan ng inspirasyon ni Layla at ng kinabukasan ng Philippine tennis. Pareho silang may kanya-kanyang laban. Si Fernandez, kilala sa pagiging emotional fighter, ay nagdadala ng bandila ng resilience. Ipinakita niyang kahit galing sa multicultural background, ang Filipino roots niya ang patuloy na nagbibigay ng direksyon. Si Ayala, sa kabilang dako, ay nagsusulat ng sariling kwento bilang homegrown Pinay. Umangat mula sa Rafa Nadal Academy, nakipaglaban sa mga veterana, at ngayon ay inaabangan ng buong bansa bilang susunod na Filipina Grand Slam contender. Kung pagsasamahin, sina Layla at Alex ay parang dalawang apoy mula sa isang uling. Parehong Pinay, parehong masipag, parehong inspirasyon. Si Layla ang global spark, si Alex naman ang local flame. Kapag nagsanib ang dalawang ito, maaring masimulan ang pinakamalakas na tennis movement sa kasaysayan ng bansa.